Dating Pangulong Rodrigo Duterte, idineklarang fit to stand trial ng International Criminal Court. Kampo ni Duterte aapila sa ICC dahil hindi raw sila nabigyan ng due process. 10 pang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten, hinahanap. Bilang ng nasawi, umakyat na sa 18. Oil sheen, namataan kung saan lumubog ang barko. Sinuspinde ng Department of Transportation ang operasyon ng buong passenger fleet ng Allison Shipping Lines. Kasunod yan ang paglubog ng barko nitong MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan kahapon na ikinasawi ng marami. Sa press conference ngayong umaga, sinabi ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na inatasan din niya ang Marina o Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard na magsagawa ng maritime safety audit sa buong shipping line. Kasama na rin sa safety audit ang mga kawani ng shipping line. Sa pinakabagong datos mula sa DOTR, 18 ang naitalang patay. 10 ang patuloy na hinahanap, kabilang ang kapitan ng barko. Mahigit 300 ang nailigtas. Nakasakay sa kolong-kolong ilang lalaki na makunan sa CCTV sa bahaging ito ng Barangay North Fairview sa Quezon City. Kasunod nila ang humahabol na motorcycle rider. 2 lalaki sa kolong-kolong ang bigla na lang tumalo. Kumari pa sila ng takbo hanggang sa abutan ng rider. Ang isang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt, nabundol ng rider. Tumilapon silang 2. Ilang saglit pa dumating na mga responding police mula sa Fairview Police Station. Sa lumubog na MBCA Amerihana sa dagat na sakop ng Sarangani Province, hinahanap pa rin ang 9 na sakay nito. Unang na-recover ang 4 na bangkay malapit sa pinaniniwalaang debris mula sa bangka nitong Sabado. Dinala ang mga bangkay sa Port of Mabila sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Linggo ng umaga nang ma-recover ang isa pang bangkay at kinahapunan nang makuha ang isa pa. Mula sa Balut Island, isinakay ang mga bangkay sa helicopter ng Philippine Air Force para dalhin sa Davao City. Matapos ang post-mortem examination, natukoy na ang pagkakakilanlan ng 4 sa mga bangkay. Sa February 23, matutuloy na ang confirmation of charges hearing para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos makita ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kalagayan si Duterte para makibahagi sa pre-trial proceedings at maging sa mismong pagdinig. Ito ang desisyon ng pre-trial chamber matapos mabusisi ang report ng tinalaga nitong panel of independent medical experts na sumuri kay Duterte. Halos tapos na raw ang report ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa investigasyon nito sa questionable flood control projects. Ayon niya sa chairman ng komite na si Senador Ping Lacson. Anya, magkakaroon pa ng 2 o 3 pagdinig ang Blue Ribbon Committee pero wala pang schedule. Dagdag ni Lacson, pwede nang ma-cite in contempt ang mga inimbitahang resource person na paulit-ulit na hindi sumisipot sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kabilang sa kanila si dating Congressman Zaldico at dati umano niyang aide na si Orly Guteza. Kailangan lang daw magkaroon ng Senate hearing para i-formalize ito. Matatanda ang inisyuhan ng show cause order sina Ko, Guteza at 4 pang personalidad dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng Senate Committee nitong January 19. Isang linggo mula nang sumuko si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame matapos lumabas ang arrest warrant para sa kasong malversation dahil sa 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandibulacan. Mula nitong Martes, nakakulong siya sa New Quezon City Jail Male Dormitory, gayon din ang 4 sa 6 na kapwa-akusado niya. Nakatakda na silang ihalo sa ibang preso matapos ang 7 araw na medical quarantine. Inanunsyo po nila epektibo ngayong araw, grounded na po, hindi muna papayagang bumiyahe yung lahat ng 24 na passenger ships ng Allison Shipping Lines. Ito po yung may-ari ng lumubog na Roro sa Basilan kahapon. Yan po yung MV Tricia Kirsten 3. Ang sabi po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, grounded ang mga passenger ship ng Allison hanggat hindi sila nakakapasa sa audit and safety inspection ng Marina. Committee on Justice.
Majority Leader. Kasado na ang impeachment proceedings laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos formal lang ni-refer sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints sa sesyon ng Kamara kahapon. Ang unang reklamo ay final ng abogadong si Andre De Jesus noong January 19 at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Ang ikalawa naman ay inihain kahapon ng umaga ng Grupong Bayan o Bagong Alyansang Makabayan at inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. May arguments in the second impeachment complaint that is not included in the first one. Yung tatlo po na yan, yung reference to the direct testimony ni DPWH Undersecretary Bernardo na may 8 billion pesos na tinatanggap si President Marcos Jr. Ang sunod na proseso base sa rules ng Kamara ay ang pagtukoy ng Justice Committee kung ang reklamo ay sufficient in form at substance. Alinsunod sa konstitusyon, isa lang ang impeachment proceedings na pwedeng simulan sa parehong opisyal sa loob ng 1 taon. Matatanda ang nagtangka at nabigong maghain ng impeachment complaint ang ilang dating opisyal ng gobyerno noong nakaraang linggo dahil wala noon si Secretary General Garafil. Ayon kay PNP spokesperson Randolph Tuanyo, sa unang balita sa unang hirit, naunang tinitingnan ang anggulong may sangkot na gun for hire sa krimen. Bumuo na ng Special Task Force ang PNP na tututok sa pananambang kay Ampatuan. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga pahayag ni Ampatuan na nangyari ang pananambang sa kanya matapos siyang bawian ng security detail. Ang Malacanang naman ipinag-utos ang mabilisang paglutas sa krimen. Nitong linggo nang makaligtas sa pananambang si Ampatuan. Ngunit 2 sa kasama niya sa convoy ang sugatan. Sa hot pursuit operation, napatay ang 3 suspect. Sa press con kahapon, iginiit ni Ampatuan na hindi ordinaryong tao ang nasa likod ng pananambang. Huli sa aktong nagsasagawa ng illegal mining sa Barangay Tinggalan sa Opol, Misamis Oriental, ang grupong ito nang i-operate ng Northern Mindanao Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. 24 ang arestado, kabilang ang 2 Chinese national na itinuturong manager at operations manager ng minahan. Kinumpiska ang mga gamit nila sa iligal na pagmimina, gaya ng 2 backhoe at iba pang heavy equipment na aabot sa halos 31 million pesos ang halaga. Ayon sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, bigo silang mahanap si Ang sa 14 na lokasyon. Patuloy raw sila sa paghahanap kay Ang. Hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na nasa labas ng bansa ang negosyante. Samantala, ipinasubpida ng CIDG ang nagnotaryo sa Affidavit of Loss na isinmiti ng kampo ni Ang kaugnay ng isa umunong nawawala nitong baril. Gustong malaman ng CIDG kung ang affidavit ay ginawa bago o pagkatapos ilabas ang warrant of arrest laban kay Ang. Meet Sky, yan siya ang 2-year-old Aspen na tila nagpanik matapos mapansing hindi na niya katabi pagkagising ang kanyang fur mommy. Kwento ni Raj, mula noong tuta pa lamang ang alaga, nasanay na itong katabi silang matulog sa kama. Kaya it's definitely a must na magpaalam muna kay Sky bago siya mag-work